Alam nyo guys, iniisip ko kung alin dito sa tatlo eh. May green, may white, tapos may parang BYD type. Siguro pag may pera na talaga ako malupit. Sa wakas mga tol, dumating na yung araw na makakabili tayo ng sarili nating kotse. Okay guys, so Alabang tayo ngayon, particularly sa Westgate Alabang. So possible, baka iniisip nyo tol na alam ko ba bibili kang kotse? Ba't may pa-coffee shop ka pa dito? Well, kasi kaya hindi muna ako dumiretso dun sa dealership na pupuntahan natin. As I want to reminisce. Kumbaga, sa meta term ngayon, gusto ko muna mag-relapse dito sa Westgate Alabang. Kasi guys, itong place na to is quite memorable. Kumbaga, may impact talaga siya sa content creation journey ko. If I am correct, feeling ko 5 or 6 years ko na tong ginagawa. And itong Westgate Alabang, nagsilbi siyang training ground sa akin. If naaalala nyo guys, mahilig akong gumawa dati ng POVs, ng skits, kasi doon nyo ako nakilala eh, di ba? Kumbaga parang ang point is, sa end ko, hindi ganun ka-okay yung household namin to make fashion vids, to make lifestyle vids. Kaya gusto ko rin naman yung pag-acting, to be honest. Gusto ko talaga yung mag-acting. Yun naman yung number one goal ko way back, is maging artista. Na siguro na-absorb ko na sarili ko na baka hindi ako pang ganun. Someday, di ba? Malay mo, someday maging ganun. Pero na-absorb ko or nalaman ko na may content creation space pala. Kaya ayun guys, dito ako nagpi-POVs. And ano meron? Anong relate nito sa kotse? So guys, kasi itong Westgate Alabang, if Saudi ka talaga, hindi siya ganun kabilis or kadali puntahan. Especially if wala kang kotse. So yun yung relation niya. Kino-commute ko talaga to for straight 2 years, 3 years. Jeep, angkas, move it, name it, habal, lahat. Pinupuntahan ko talaga tong place na to para makapag-shoot ako ng POVs ko. Wait lang. Naiyak ako eh. Naiyak eh, no? Pero ano lang, ina-acid na pala ako. Pero yun guys, wala talaga akong sariling car. May family car kami kasi baka sabihin nyo sinungaling. Pero guys, kapag kailangan ko talaga ng car, dito na pumapasok yung girlfriend ko tsaka yung family niya. Kasi may mga times talaga na kailangan may shoot ako ng 2 content. Isa attend ako ng event, tapos wala akong car. Itong mukhang to, kinakapal lang ko na yung pagmumukha ko. Nangihiram ako ng car sa mama niya, kitita. Tapos, para sa akin lang, bibihira yung tao or yung family na kaya magpahiram sa'yo ng car. If I'll be honest, pag wala talaga akong mahiraman, wala akong kotse, commute talaga. MRT, bus, tapos minsan may events pa QC. So, yun. Medyo, itong place na to, siya yung nag-remind sa akin ng mga ganong storyline ng buhay ko. So, I'm happy to announce or I'm happy to share with you guys na today talaga. Kung wala pa kayong idea, bibili tayo ng car ngayon. Kaya samahan nyo na lang ako guys. Tara. Guys, nandito tayo sa Suki-Sukat. Dito natin bibilin yung kotse ko. Pasok tayo sa loob. Guys, Sir Philip. Dealer natin, dealer. Magaling, mabait. Moment of truth na. Kumbaga nasa harapan ko ano yung gusto ko. Sana ma-process natin ngayon ng 1 day lang. Guys, yung gabayad na tayo insurance kasi yung retail pala neto. Hindi muna kasama yung insurance niya. So, Sir Philip tayo. Guys, ganito pala dito sa pagbili ng kotse. Usually, hindi pa pala kasama yung insurance dun sa retail ng mismong unit mo. So, hiwalay pa siya. Nakabili na rin tayo ng insurance. Siyempre, mas priority natin yung maging safe tayo rather than puro aesthetic lang. Kumbaga, kailangan insured din yung kotse natin. So, nagbayad na rin ako. I won't be specific sa price, pero hintay na lang natin Sir Philip. Mamaya may out na natin yung Jimny 5-door natin. Yun. Sir Philip, nasa ka na ba? So, nakuha natin yung dream car natin. Ang tagal ko nang gusto magkaroon ng kotse talaga. High school pa lang ako, di ba? Oh. 0 days. May car kasi kami, si Honda. Pero sa dad ko yun eh. Kumaga parang yung sa akin talaga, gusto ko talaga magka-car. Civic talaga yung gusto ko. Pero syempre, tumatanda rin naman tayo, nagbabago yung taste natin. So I'm really grateful sa Jimny 5-door na meron tayo ngayon. Grateful ako. Syempre number 1, kay Lord muna tayo dapat mag-thank you. So thank you so much Lord. Siyempre, thank you rin sa manager ko. Thank you so much, Boss JP.
Sa ate ko, yan, syempre, siya yung naunang videographer ko eh. Sa parents ko, syempre yung nanay ko nandito. Kung ayaw niya magpakita, huwag natin siya pakita. Pero sa mom ko, sa dad ko, yon sa girlfriend ko, sa family niya. Kasi isa rin sila sa nagpaparam ng kotse sa akin lagi kapag wala akong car na magamit. Sa content creation ko, kumbaga, sa audience ko rin, syempre number 1 din kayo. Kasi kayo naman yung dahilan kung ba't may ganito tayong car ngayon. So yun guys, maraming salamat kay Lord. Sa lahat. Thank you so much guys. Kayo rin ang dahilan nito. Kumbaga, tayo to pero kayo rin ang dahilan to. Biyahe na tayo guys. Peace. Still working, still waking up looking for real purpose. Still trying to figure out what it's gonna take. Still trying to find. So bro, ito kami ngayon sa Pampanga. Medyo nag-stop over lang kami. So ito yung first cafe na pinuntahan namin. After ng 3 hours drive, gamit yung jeepney. So medyo labas muna sa kotse pero order kami dito ng spam bowl tsaka Hungarian. Actually sa kanila tong spam eh. Sa akin yung Hungarian dito. Medyo wala pa akong lakas guys pero... So guys, nandito na tayo sa second cafe natin dito sa Pampanga. And actually, 3 hours yung din-drive ko papunta dito. May tatanungin lang tayo kung kamusta ba yung passenger experience niya sa Jimny 5-door natin. Kamusta in general? Like, wala mo ng context. Ano yung masasabi mo sa Jimny 5-door experience? Okay naman. Nakatulog naman ako dito. Ano ba siya? Kasing smooth ba siya ng SUVs? Like, di ba may expander kayo? Or feeling mo matagtag siya? Matagtag siya, guys. Hindi siya katulad ng expander namin. Smooth yung expander, pero okay naman. Pero ang tanong, kasing pogi ba siya ng ibang SUV? Ay, masyado akong mga slots sa pogi-pogi ang jeep. Yun guys, feeling ko one of the honest review pagdating sa Suzuki Jimny 5-door is matagtag talaga siya kahit sa city driving, and siguro wala pang experience sa off-road pero matagtag talaga siya. And take note, dumaan kami ng NLEX. Jewel daw, Jewel. Yun lang yung honest review namin when it comes to the Jimny 5-door. Pero bibigyan ko pa kayo ng ibang details later and magka-coffee break muna kami. Right. And matagal ko nang gustong sabihin to, and meron na tayong Suzuki Jimny 5-door. So guys, 5-door na siya, additional 2 doors sa side, and yung iconic na 1 door sa back. Pero feel ko, medyo wide naman yung legroom pagdating dito sa second row. Pero feel ko 2 to 3 persons lang talaga siya, strictly. Unlike sa ibang crossovers na kayang sagarin, yung mga tropahan mo, kaya magsiksikan sa loob, strict lang siya sa 2 to 3 persons. 1.5 yung engine, 4x4, and most of the statements online, binavouch na meron talaga tong 4x4 grip. Kasi pag pumasok kayo dun sa loob, dalawa yung cambio niya, tol. All stock pa rin siya guys since we got this 2 weeks ago. And para sa akin, solid pa rin talaga kahit all stock. As for the inside guys, ganito yung itsura natin. And papakita ko sa inyo ano yung POV natin while driving. Siyempre hindi tayo pwede mag-drive ngayon dito, baka mahuli kasi tayo eh. Pero papakita ko sa inyo yung POV natin kasi dinala ko na pala to guys sa Pampanga for long drive. And yeah, anyway, meron din pala tayo ditong screen. So this screen is capable of Apple CarPlay and Android. Pero since Apple user tayo, mas friendly siya sa akin pagdating sa Apple. I don't know kung paano siya nag-work with Android. Pero this is a big help, especially when I need music and kailangan ko gamitin yung Google Maps for direction. What's up guys? So today is May 29, Friday. Actually coding ako. Hindi ko alam ba't ako nakalabas. Sana hindi tayo hulihin mamaya. Trick pa naman to, Las Piñas Sukat. Anyway guys, hindi tayo ngayon sa Suzuki Auto Sukat kasi this marks my first month with my Suzuki Jimny 5-door. And nandito ako for PMS. So, preventive maintenance system. Check lang nila yung car ko. Again guys, I'm just making this because I just want to share how happy I am sa car ko. So, college days pa lang talaga guys. Gusto. Kasi alam mo, Honda Civic pa yung pangarap ko doon na car eh. Diba? Magay pang binata pa. Pero yung point is, gusto ko talaga magka-car. And it took me around 8 to 9 years para makuha yung car na meron ako ngayon. Super thankful talaga ako sa taas.
Again guys, gusto ko lang sana sabihin dito na anything is possible kapag confident ka sa sarili mo, kapag confident ka sa craft na meron ka. I know iba-iba tayo ng ginagawa sa buhay, pero yung point ko lang guys is kapag may pinaniniwalaan ka or may belief ka dun sa sarili mo, sa craft mo, kaya mo naman eh. Guys, again, wala namang overnight success. Kumbaga, ang term nilang yun sa TikTok, may mga swerteng kumag eh. Baka hindi tayo yun. Pero parang ang point ko, if yung mga ginagawa mo naman, magbubunga yan, magge-generate yan someday. So, kailangan mo, maniwala ka lang. So, nasingit ko lang to guys kasi I was supposed to be in law school. I'm a legal management graduate. Pero mas pinili ko, love ko for content creation, yung love ko na maging part ng creative industry. And again guys, this is just one part. May ilalalim pa to. Kumbaga mahaba pa yung path na meron tayo lahat. And again guys, basta naniniwala ka sa sarili mo, I don't want to be cringe, pero basta may sipag ka, and especially may faith ka sa taas, saka sa craft na meron ka, nothing is possible guys. Again guys, thank you for watching my YouTube 2. Make sure to subscribe and kita-kita na lang sa YouTube 3. Boom.